Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Isa po akong domestic helper o OFW at kasalukuyang nagtatrabaho ako ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, magsishare na naman ulit ako sa inyo ng isang topic na maaaring makatulong, lalong-lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa bilang isang kasambahay. So, isishare ko sa inyo ang comment ni Kabayan Marie. Shout out sa iyo, Kabayan. So, ito yung tanong niya. Ma'am, sa akin, mag 5 months pa lang ako dito sa amo ko. Nagkasakit po ako at pag binalik po ba ako sa agency, gusto ko na pong umuwi. Kahit ilang gamot na ininom ko, di pa rin ako gumagaling. Sino po ba bibili ng plane ticket? Agency po ba or ako? So, isi-share ko sa iyo, kabayan, based lang din sa aking experience. Yung isasagot ko sa iyo or isi-share ko sa iyo na sagot. So, ang experience ko sa mga previous ko na trabaho, nung nasa Qatar ako, nagka-problema din ako sa aking employer. So, nag-break contract din ako nung nasa Qatar ako. 1 year ako mahigit at umuwi ako ng Pilipinas. So, ang ginawa ng amo ko, ako yung pinabili niya ng plane ticket ko. So, kinuha niya yung sahod ko at ibinili niya ng plane ticket. Pagdating ko sa Pilipinas, nag-report ako sa agency. At nung time na yon, pandemic kasi yon, so yung agency, marami silang problema kasi marami silang aplikante na hindi natuloy mag-flight. Sa madaling salita, marami silang plane ticket na nasayang. So, ibig sabihin, malaki yung nagastos nila at malaki na rin yung lugi nila. Dahil may mga aplikante na hindi natuloy mag-flight dahil nag-lockdown noon sa Pilipinas at dito rin sa ibang bansa. So dahil pandemic noon, nagka-problema yung agency. Pero nung nag-report ako dahil nakauwi ako noon ng Pilipinas at pagkatapos kong mag-quarantine sa Manila, sagot yun ng OWA, pumunta ako ng agency at sinabi ko sa kanila. Niripan naman nila yung plane ticket ko. Pero yung iniripan nila is kalahati lang. So yung plane ticket ko, kung di ako nagkakamali, nagkakahalaga yun ng 24,000 pesos sa Philippine money. Yun yung ibinayad ko sa plane ticket ko. So niripa naman ng agency, yung kalahati. Tapos nagpermahan kami sa OWA. Doon naman sa Bahrain, nag-recontract din ako sa Bahrain dahil nagka-problema din ako sa amo ko. Ang bumili ng plane ticket ko is yung agency. So, yung agency talaga ang bibili ng plane ticket natin kung sakasakaling magka-problema tayo sa employer natin dahil naka-kontrata or mayroon tayong kontrata na 2 years. Sa loob ng 2 years, shoulder tayo ng agency. So, kung halimbawa magbe-break contract ka, ipaalam mo sa agency kung ano yung mga dahilan mo. Kung halimbawa, valid naman yung mga dahilan mo, yung agency yung bibili ng plane ticket sa'yo para makauwi ka ng Pilipinas. Kung ikaw yung bumili ng plane ticket, pagdating mo ng Pilipinas, pwede kang pumunta sa OWA or pwede kang mag-report sa agency para ma-refund nila yung plane ticket mo. Yun ang dapat mong gawin, kabayan. Kasi may kontrata tayo na 2 years. So ikaw, 5 months ka pa lang sa amo mo, nagkasakit ka at gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, kung valid naman ang reason mo, kabayan, pwede kang matulungan ng agency. So, titingnan din natin dito sa nakalagay sa kontrata. So, may nakalagay naman dito sa kontrata na termination. So, kung halimbawa, nag-terminate ka na iyong kontrata dahil may valid reason ka, pwede kang matulungan ng agency. Kasi may dalawang agency tayo. May agency tayo sa Pilipinas at may agency din tayo dito sa ibang bansa. So, kailangan mo lang ipaalam sa agency kung ano yung mga valid reason mo para matulungan ka nila. So, ito yung nakasulat sa kontrata, kabayan. Babasahin ko lang.
So, nakasulat dito, number 18, termination. The domestic worker may immediately terminate the contract for any of the following causes. A. When the domestic worker is maltreated by the domestic employer. B. When the domestic employer violates the terms and condition of the contract. And C. When the domestic employer commits any of the following acts: deliberate non-payment of salary, physical or sexual molestation, and physical assault. So ito yung mga valid reason, kabayan, na pwede kang matulungan ng agency. Kung nagkasakit ka naman at hindi ka talaga gumaling, pwede kang tumawag sa agency at humingi ng tulong sa kanila para mabilhan kanila ng plane ticket kung kinakailangan mo na talagang umuwi ng Pilipinas. So, ipagpatuloy ko lang yung pagbabasa dito sa nakasulat sa kontrata, kabayan. So, 19, special provisions. A. The responsibility of informing the domestic employer regarding the departure and arrival of the domestic worker in the Kingdom of Saudi Arabia. Kasi ito yung kontrata ko at nandito ako sa Kingdom of Saudi Arabia. So, shall be that of the Philippine Recruitment Agency in coordination with Saudi Recruitment Office. So, ito yung nakasulat dito, kabayan. Kung halimbawa na ikaw ay nagkasakit, so pwede mong ipaalam sa agency. Kasi may valid reason ka naman kung bakit ka uuwi ng Pilipinas dahil nga may sakit ka. So, nakalagay naman yan dito sa kontrata, kabayan, na may karapatan din tayong mag-break contract kung hindi na talaga natin kaya yung trabaho dahil nga sa karamdaman natin na may sakit tayo at kahit ilang beses na tayong uminom ng gamot, hindi pa rin tayo gumagaling. So, ipaalam mo lang sa agency mo, kabayan. Kung alam mo yung number ng agency mo dito sa ibang bansa, tumawag ka sa kanila at ipaalam mo yung sitwasyon mo para ma-action na nila, para matulungan ka nila. So, yun lang ang dapat mong gawin, kabayan. Kasi pag nanahimik ka lang, kabayan, at sa amo ka lang magsasabi, so yung amo, hindi yan sila papayag kasi malaki kasi yung binayad nila sa atin. Kaya ang gusto nila na magtrabaho tayo ng 2 years. Magtrabaho tayo sa kanila ng 2 years. So, yun yung gusto ng employer. So, ayaw nilang pumayag na mag-break contract ka. Pero kung hindi mo na talaga kaya at may sakit ka, pwede namang humingi ka ng tulong sa agency. Kasi isa yon sa mga katulong sa atin, yung agency natin sa Pilipinas or di kaya dito sa ibang bansa. Sila yung pwede nating tawagan para mahingian natin sila ng tulong. So, yun lang yung dapat mong gawin, kabayan. Kasi nakasulat naman yan sa kontrata na pag hindi mo na talaga kaya, pwede kang mag-break contract. So, hahanapin ko lang yung nakasulat dito sa kontrata na kung sakasakali na may karamdaman ka at hindi ka talaga gumagaling, so pwede kang mag-break contract at humingi ka ng tulong sa agency. Yun din kasi yung ginawa ko, kabayan, nung nagka-problema ako sa amo ko, dahil naka 1 year na ako mahigit sa kanila at bumalik ako sa agency, tapos ayaw ko sa mga amo na pinagtrayalan ko. So, ang ginawa ng agency, binilhan nila ako ng plane ticket kasi nag-complain ako sa Pulo Owa, Bahrain. At hinold ng Pulo Owa, Bahrain yung mga kontrata kasi yung agency magpapa-verify yan sa Philippine Embassy ng mga kontrata. So, kapag i-hold ng Philippine Embassy yung mga kontrata, so makaka-flight yung mga aplikante nila. So, mapipinding yung negosyo nila. So, yun yung mga na-experience ko, kabayan. So, dahil nag-complain ako sa Philippine Embassy, kaya tinulungan ako ng agency na makauwi ng Pilipinas. Sila yung bumili ng plane ticket ko. Binilhan agad ako nila ng plane ticket. Binigay lahat ng sahod ko. At pumirma na rin sila. Doon kami nagkita-kita sa Pulo Owa, Bahrain. So, yun lang yung sagot ko sa tanong mo, kabayan.
So, nakalagay naman din dito kasi ang mga karapatan natin bilang isang domestic helper. The domestic worker shall not be assigned to carry out any dangerous work that threaten her health, the integrity of her body, or impair her human dignity. The work for other parties or allow her to work for her own account. The domestic employer shall have the duty of providing a safe living and work environment for the domestic worker that is free from physical and psychological hazards. In particular, the domestic worker shall not be assigned to carry out any dangerous work that threatens her health, the integrity of her body, or impair her human dignity. Shall not allowed to perform domestic work for other parties, shall not be subjected to any form of discrimination and harassment due to, among other things, gender, age, race, and religious beliefs. Shall be provided with necessary and adequate assistance for the protection of her physical and psychological health, including access to timely medical and wellness service that takes into account, among other things, her gender-specific needs. Both the domestic employer and domestic worker shall perform their reciprocal obligation with mutual respect for each other, including the domestic workers' duty to respect for the teaching of the Islamic religion, relation enforced in the kingdom, and the culture of the Saudi society. So, yung monthly wage is nakalagay dito 1,500. So, may contract insurance, the Saudi recruitment official, according to the applicable and related regulation and resolution, acquired a contract insurance in the Kingdom of Saudi Arabia, official for both parties. Required daily rest hours. The domestic worker shall be provided with continuous rest at least 9 hours per day. So, may rest day din tayo. The domestic worker shall be given 1 day weekly rest. So, may day off, kaya lang hindi talaga nasusunod ang lahat ng nakasulat sa kontrata. The domestic employer shall provide the domestic worker free transportation to the site of employment and back to the Philippines upon expiration of contract and ensure the domestic worker timely repatriation. In case of termination by the domestic employer for an unlawful reason or by the domestic worker for a legitimate reason, the domestic employer must bear the cost of repatriating the domestic worker to the Philippines. So, ito yung mga nakasulat sa kontrata at nakalagay din dito sa number 12, medical assistance. In the event that the domestic worker is ill, injured, or unable to physically perform her duties, the domestic worker shall be allowed to rest and shall continue to receive her regular wage. So kapag nagkasakit daw tayo, pwede tayong magpahinga at continuous pa rin yung ating sahod. So healthcare shall be provided by the domestic employer. So kailangan ipapagamot tayo ng ating employer or bibilhan din tayo ng gamot ng ating employer kasi nasa kanila tayo nagtatrabaho. So the domestic worker, in accordance with the regulation and instruction enforced in the Kingdom of Saudi Arabia. So ito lang yung nakalagay dito, kabayan. So in the event that the domestic worker is ill, so kapag may sakit tayo, nasugatan tayo, or unable to physically perform her duties, so hindi tayo makapagtrabaho dahil may karamdaman tayo, the domestic worker shall be allowed to rest and shall continue to receive her regular wage. So, continue yung ating sahod kahit nagpapahinga tayo dahil nga may karamdaman tayo. Healthcare shall be provided by the domestic employer. So, ayan kabayan, yung sagot ko sa tanong mo na kung may sakit ka, kailangan ka ipagamot ng iyong amo. So, healthcare shall be provided by the domestic employer to the domestic worker
in accordance with the regulations and instruction enforced in the Kingdom of Saudi Arabia. So, annual vacation and sick leave. The domestic worker is entitled to get paid annual vacation of 1 month if he has spent 2 years and decide to renew for a similar period with a round-trip economy class ticket to the Philippines to spend his annual vacation. So, ito yung nakasulat dito, kabayan. So, may medical assistance ka kung halimbawa nagkasakit ka, at pwede ka ring humingi ng tulong sa agency kung halimbawa hindi mo na kaya at gusto mo nang umuwi sa Pilipinas. Tutulungan ka ng agency, kabayan. Basta magsabi ka lang or tumawag ka sa agency, sabihin mo yung mga valid reason mo. Kung makikita nila na totoo yung mga sinasabi mo at talagang hindi mo na kaya magtrabaho, sila yung tutulong sa'yo para bilhan ka ng plane ticket. At hindi mo na cargo yun, kabayan, kasi may agency ka naman. May agency ka sa Pilipinas, may agency ka dito sa ibang bansa. So, humingi ka lang ng tulong at tumawag ka lang sa kanila, kabayan. Ipaalam mo lang yung sitwasyon mo na nagkasakit ka at kahit ilang beses ka nang uminom ng gamot, hindi ka pa rin gumagaling. So, tutulungan ka ng agency, kabayan. So, yun lang yung sagot ko sa tanong mo. At pagpasensyahan mo na kasi minsan paulit-ulit na yung mga sagot ko at yung pagbasa ko dito sa kontrata, kung may mali ako, paki-comment na lang below. At paki-share nyo na rin tong video na to para makatulong sa iba. At kung nagustuhan nyo yung mga ganitong topic, paki-press ang like. At huwag kalimutang pinutin ang subscribe at yung bell button para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking mga videos. At God bless ating lahat.